Corinthians 4:4, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Gusto kong basahin lang natin 2 Corinthians 4:1-4. 2 Corinthians chapter 4. Verses 1-4. Therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we thank God, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Number 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, bakit kaya may mga Kristiyano na naitatago ang Ebanghelyo? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay naitago? So, kung ang Ebanghelyo ay naitago po, or nakatago, or na-hide, siya ba ay makilala pa ba siya ng isang believers? Makilala pa ba ang isang tao na siya ay mananampalataya kung ang Ebanghelyo ay nakatago? Kung i-backward po natin itong 2 Corinthians chapter 3, ang mga believers ay inahalintulad sa isang open book. Ano bang ibig sabihin ng open book? Ang mga believers ay binabasa ang kanilang pagkatao. Okay, dito po sa chapter 3, verses 1-3. Do we begin again to commend ourselves, or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letter of commendation from you? Ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men. So, ibig sabihin po, ang mga believers, mga mananampalataya or mga Christians, ay tayo po ay tinatawag na open book. Tayo po ay isang sulat, living epistles na binabasa ng karamihan. Ang tanong, papaano kung naitago naman ang Ebanghelyo? So kung naitago ang Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan, ay hindi po malalaman na ang taong iyon ay mananampalataya. Okay? Ano pa ang sinasabi dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So pansinin natin ang verse 2, and be not conformed to this world. So mayroon bang tendency na mayroong tinatawag conformation or pagsang-ayon sa sanlibutan kung ang Ebanghelyo ay nakatago? May tendency ba na magkakaroon ng kompromiso or mag-compromise ang isang mananampalataya kung ang gospel ay nakatago? Possible. Okay? Possible na mayroon pong compromise or pagsang-ayon sa takbo ng sanlibutan kung ang Ebanghelyo ay naitago. At isa pa, ang liwanag ng Ebanghelyong ito ay hindi po makikita
Balikan natin ang 2 Corinthians chapter 4. Dito po sa verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dito po sa verse 4, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So, kung ang kaisipan ng karamihan ay binulag, hindi na po malalaman or makita ang glorious gospel of Christ. Kaya sabi nito, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. And then sa verse 5, for we preach not, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So dito po mga kapatid, malinaw po na hindi kailangan na maitago ang Ebanghelyo. Dahil ang nagtatago ng Ebanghelyo, sa binasa natin, ang nagtatago doon ay yung God of this world. At sino po yung God of this world? Si Satanas po. Okay? Si Satanas, siya yung tinatawag na God of this world. Ang kanyang intention ay itatago yung Ebanghelyo ng kaligtasan. So, dapat bang maitago ang Ebanghelyo? Hindi. Hindi po dapat pwedeng maitago ang Ebanghelyo. So maraming mga nagsasabing binabasa ko yung Bible. Maraming nagsasabi na naniniwala ako sa Bible, pero hindi ko naunawaan ang Ebanghelyo. So hindi po guarantee na nabasa mo yung Bible. Hindi po yan guarantee na ikaw ay Kristiyano by reading the Scripture. Kasi halos lahat ay kayang babasahin ang Scripture. Pero hindi po yan patunay, basihan na siya ay totoong mananampalataya. Kasi ang Ebanghelyo ay naitago. At kung ito'y naitago, hindi po maipapangaral. At kung hindi maipapangaral, sino po ang maniniwala? Anong sabi sa Romans chapter 10? Kailangan bang i-share ang Ebanghelyo? Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So dapat bang ipangaral? Yes. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kailangan pong pangaral ang salita ng Panginoon. Dagdag pa natin sa 2 Timothy chapter 2, another verse to prove na kailangan pong maipangaral ang salita ng Panginoon. In chapter 4, 2 Timothy, verse 2 until 5. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but that their own lust shall be heaped to themselves, teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be torn unto fables. Number 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So dito po, kailangan maipangaral ang salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo. Sa verse 2, preach the word in season, out of season. Ano pong ibig sabihin doon? Maipapangaral ang salita ng Panginoon, napapanahon o hindi napapanahon, ay ipapangaral natin ang kanyang banal na salita, lalong-lalo na sa kaligtasan. Dahil nga po,
kung ang kaligtasan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, pag ito ay maipapangaral at paniniwalaan, yung tao na yun naniniwala ay siya'y tatakan ng Espiritu. Ayon sa Ephesians chapter 1, verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed. Anong sabi doon? After ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ngayon, ano pong gospel na dapat niyang paniniwalaan para siya'y matatakan ng banal na Espiritu? Ano pong klaseng gospel ang kanyang paniniwalaan para siya'y matatakan ng banal na Espiritu? Ang gospel po na kaniyang paniniwalaan para siya po'y matatakan ng banal na Espiritu ay ang gospel of the grace of God. Okay, in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Anong klaseng gospel ang dapat paniniwalaan ng isang tao para siya'y matatakan ng banal na Espiritu? Gospel of grace. So sa Bible po, mayroong ibang gospel. So dito sa church natin, mayroong gospel dito banda, tinatawag po the gospel of the kingdom. Dito po yung gospel of grace. So, kung magkakamali po tayo ng paniniwala, ang pinaniniwalaan natin ay ang gospel of the kingdom, wala po yung tatak na espiritu. Kasi, ang tao magkakaroon ng tatak na espiritu ay kung paniniwalaan ang gospel of the grace of God. At yan po ang dapat nating paniniwalaan sa panahon natin ngayon. So, alamin muna natin yung problem. Bibles are everywhere. Mayroong 92% na halos lahat mayroong Biblia. But no one reads them. Ang tanong, ito ba ay binabasa? O mabuti kung mayroong 31 or 9% na binabasa ang Bible. Tama? Alam niyo po, ang Biblia, doon po natin malalaman kung ano ang maging direksyon ng buhay natin in the future. Doon natin malalaman kung ano ang mangyayari sa atin in the future. Wala pong ibang libro na nagsasabi patungkol po sa destination natin. Ang Biblia lang po. Nakuha niyo? Ang Biblia lang po ang nagpapaliwanag na ang tao pag namatay ay mayroon pong muling pagkabuhay. Ang Biblia lang po ang nagpapaliwanag na kung ang believers pag namatay ay nasa Panginoon. Pag ang unbelievers namatay ay mayroon siyang isang lugar na pupuntahan at ito'y tinatawag na impyerno or tinatawag din itong lake of fire. Sa Bible lang po yan mapag-aralan. So, dapat ba nating alamin habang nandito tayo sa mundong ibabaw? Yes. Dapat po natin malaman kasi kung hindi natin alam kung ano ang mangyayari in the future, ano po ang inaasahan natin. Maraming Bible. Halos lahat ng tao may Bible, 92%. Pero hindi lahat ito'y binabasa. Nakuha yung point, mas, kung baga, okay kung mayroong 31% or 9% binabasa ang Bible. Christians are everywhere. Yes, mayroong 70%. Mayroong 70% na nagsasabing Kristiyano. Mayroong 70%. But none have biblical worldview. Okay kung mayroong 6% na mayroong biblical worldview. So sa madaling salita, ang daming nag-declare na believers, Kristiyano,
pero hindi nila alam kung ano ba talaga ang kanilang pinaniniwalaan. Salvation is only one part of biblical worldview. Dito po tayo sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ano po yung desire ng Panginoon? Kung maaari, lahat sana'y maligtas. Lahat, kung maaari, ay maligtas. Kaso lang, ang nangyari, yung Ebanghelyo ay naitago. Nais ng Panginoon lahat maligtas. Ang problema lang, yung Ebanghelyo ay naitago. So, anong problema? Most Christians are not saved. Ang tawag po doon ay fake Christians. Nakuha yung point doon? Hindi ibig sabihin na sabing Christian, alam niya yung Ebanghelyo. Hindi ibig sabihin na sabi niyang Kristiyano, alam niya kung sinong tagapagligtas. Hindi ibig sabihin na alam niya ang katotohanan. Nakuha niyo yung point doon? Kung ano ang katotohanan, nandito po sa Biblia. Okay? Kaya nga pinag-aaralan natin ang Biblia kasi ang hirap po na isa tayo sa group na tinatawag fake Christians. Pag sinasabing fake Christian, hindi talaga totoong Kristiyano. Nakaya? Hindi totoong believers. Hindi totoo na siya'y nanampalataya dahil kung tanungin kung ano yung pinaniniwalaan, kung tatanungin kung ano ang estado niya spiritually sa Panginoon, marami pong hindi nakakaalam. Ano ba ang gusto natin? Dapat nating alamin anong klaseng Kristiyano tayo. Tandaan po natin, we are believers saved by the grace of God, believing doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross, at after that, ang tao ay sinilyuhan ng banal na Espiritu at siya po ay nagiging part sa katawan ni Kristo. Lahat ng sinilyuhan ng banal na Espiritu ay bahagi sa isang katawan ni Kristo. At lahat pong may silyo or tatak, sila po yung pupunta sa langit. Lahat ng mayroong silyo or tatak na Espiritu, sila pong lahat pupunta sa langit. Yun po ang dapat nating alamin, pag-aralan, at paniniwalaan. Mayroong sinasabi sa Romans 11, mayroon pong bilang ng mga hintel na pupunta sa langit. Mayroon lang pong bilang ang mga hintel na pupunta sa langit. Kaya pag nakumpleto po ang bilang ng mga hintel, mag-close na po ang programang ito at pupunta na po lahat sa langit. Okay? Romans 11 verse 25. Romans chapter 11 verse 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So mayroon lang pong bilang ng mga hintel na pupunta sa langit. Ang tanong, ilan ba ang bilang? Hindi natin alam. Ang Panginoon ang nakakaalam. Kaya, tuloy-tuloy lang po natin yung ginagawa natin habang inaantay natin ang put out o rapture. Okay? Kailangan po natin, ituloy-tuloy natin habang inaantay natin ang rapture or put out. So, wag po tayong mapagod sa pananambahan. Wag po tayong mapagod sa pagsamba sa Panginoon. Dapat continuous po. Kasi bakit? Kung hindi papagalawin ng Panginoon, halimbawa, yung panahon natin, o halimbawa, yung araw, o gagawin niyang gabi lahat,
Nakuha yung point ko doon, yun kasi work ng Panginoon. Or yung hangin, hindi niya i-provide mga 1 minute na walang hangin. Diba? Nakuha niya. Tapos yung iba, parang pagod na sa pagsamba. Yung iba ay parang ayaw nang sumamba sa Panginoon. Yung iba parang hindi na i-acknowledge yung Panginoon. Nakuha yung point, dapat bang sambay ng Panginoon? Yes. Ang buhay natin ay sa Panginoon. Kaya wag po tayong magsawa. Okay, wag po tayong magsawa sa pananambahan. Wag po tayong magsawa na manalangin sa Panginoon. Wag po tayong magsawa na maniwala sa Kanya. Kasi ang buhay natin ay hindi talagang sa atin. Mayroon pong nagmamay-ari sa buhay natin. Lalo na ngayong naniniwala tayo sa Ebanghelyo, ang nagmamay-ari sa buhay natin ay Panginoon. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ang sabi nito, which ye have of God, and ye are not your own. So, ang ating katawan ay hindi na sa atin, kundi sa Panginoon na. Sa verse 20, for ye are both with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, ang ano na ang magiging purpose ng ating katawan? Since nasa Panginoon na ang katawan natin, gagamitin natin to glorify God. Katulad ng ginagawa natin, ang purpose natin is to glorify God. Nakuha? Yan po ang intention kung bakit tayo nandito, naglaan ng time to glorify God. Since hindi na tayo ang nagmamay-ari sa atin. Si Job, mayroon siyang sinasabi. Ina-acknowledge ni Job na ang ating buhay ay hindi sa atin. Ito gusto ko ma-acknowledge nyo na ang buhay natin ay hindi talagang sa atin. Ang buhay natin ay galing sa Panginoon. Kaya dapat lang sambahin natin siya. Dito po sa Job chapter 1, gusto kong basahin lang natin ito para maunawaan nyo na ang buhay natin ay hindi talagang sa atin. Tayo ay mga steward lang po sa buhay na mayroon tayo. Alam nyo yung steward, pinagkatiwala lang po sa atin. Chapter 1, verse 21 ng Job, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So, sabi ni Job na the Lord gave and the Lord hath taken away. So, ang buhay natin ay galing sa Panginoon. At since na ito ay galing sa Panginoon, habang nandito po tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ibabaw mag-exist. Tama? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ibabaw. So, since na hindi natin alam kung hanggang kailan ang existence natin, dapat nating ilaan ang panahon na sambahin ang Panginoon. Dahil walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. So, ang part natin ngayon, sambahin siya. Paniwalaan siya at maging bahagi sa kanyang programa. At papaano nga maging bahagi sa kanyang programa? Maniwala doon sa kanyang ginawa. Sa cross. Ano sinasabi sa 1 Corinthians 15, 1-4? 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand,
by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Ito po yung gospel na dapat nating paniniwalaan. Ang kaligtasan po, ang Panginoon ang gumawa. Hindi po tayo ang gumawa para maligtas, ang Panginoon mismo ang gumawa para ang tao maligtas. Ang part natin ay maniwala sa Kanyang ginawa sa cross. Hindi po enough ang ating work para tayo maligtas. Hindi po enough. Kulang po ang ating work para tayo maligtas. Kaya ang Panginoon, ginawa na niya. Ginawa na niya para lahat ng tao, pag naniniwala, ay maligtas. Balikan natin ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So malinaw po mga kapatid, ng kaligtasan, work ng Panginoon. Ang kaligtasan, ang Panginoon yung gumawa para ang tao ay maligtas, maniwala doon sa Kanyang ginawa. Naka, ang hirap po mag-work para maligtas. Wala pong kahit isa na maliligtas dahil sa Kanyang ginawa. Pero marami pong naligtas kung maniniwala doon sa ginawa ng Panginoon. Okay? Enough na po mga kapatid para sa atin yung work ng Panginoon para ang tao maligtas. Ang tanong, saan ba dapat ang tao maligtas? Maligtas doon sa parusa. Mayroon pong parusa nakahanda sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon. So habang nandito po tayo, naniniwala sa Ebanghelyo, at kinunclude ng Panginoon na ikaw ay ligtas, tayo ay ligtas doon sa kapahamakan. Kaya i-maintain po natin hanggang pagdating ng rapture na tayo ay saved. Dapat hindi po nakatago ang Ebanghelyo sa buhay ng bawat isa. Tuloy natin. How unsaved Christians exist. Paano kaya itong mga unsaved Christians ay nag-exist? Marami bang mga unsaved Christians? Yes. Marami po mga nagsasabing Kristiyano pero hindi ligtas. Anong ibig sabihin? Hindi sila naniniwala kung ano talaga ang Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi talaga sila naniniwala kung ano ang plano ng Panginoon. Sinasabi lang na Christian, pero unsaved. Ulitin ko po, marami bang mga unsaved Christians? Yes, ang dami po. Okay? Kaya nga, we are inviting people na makiaral sa atin para maunawaan din po nila kung ano ang nasa Biblia, ano ang katuruan ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaligtasan, para sila din ay magiging bahagi sa heavenly program ng ating Panginoon. How do you get false believers or confidence in a wrong message or testimony? Marami po. Okay? Pag sinasabing false believers, nagsasabing sila believers, pero walang basihan kung bakit sila naging believers at ano yung mga patunay na sila ay tinatawag believers, ano yung mensahe na kanilang pinaniniwalaan o mga testimonya o patutuo kung ano ang kanilang mga basihan. Kaya, bakit natin
ini-introduce, ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Dahil dito po natin malaman ang programa ng ating Panginoon. Ang Biblia po ay itinuturo sa bawat isa yung plano ng Panginoon. Mayroon siyang plano sa panahon noon, mayroon siyang plano sa panahon ngayon, at mayroon siyang plano sa hinaharap. At dito po tayo sa plano ng Panginoon ngayon. Ito po ay the dispensation of the grace of God. So, faith Christians ang tawag po unsaved. Faith Christians ang tawag po unsaved. Mayroon na ba yan sa panahon ni Apostol Pablo? Marami na po. Marami po na nagsasabing believers, tagasunod ni Kristo, pero sa time ni Apostol Pablo, sila po ay naibilang na mga unsaved. 2 Corinthians 11 po tayo. 2 Corinthians 11:26. Chapter 11, verse 26. In journeying often in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. So mayroon pong tinatawag na false brethren. Ano po ang kanilang ipinapangaral? Yung mga false brethren during the time of Apostle Paul, ipinapangaral din nila ang Kristo, pero ibang presentation, hindi katulad sa presentation na tinanggap ni Apostol Pablo. Yan po ay tinatawag niyang false brethren. Ibig sabihin, hindi nila ipinapangaral ang grace ng Panginoon, hindi nila ipinapangaral ang finished work of the Lord Jesus Christ. Ang tawag po ay false brethren. Another verse in Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, verses 4 to 5. Verse 4, and that because of false brethren, unawares, brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. So mayroong tinatag false brethren. Sa time ni Apostle Paul, ito po yung ang kanilang motive ay sirain yung group. Ang kanilang motibo ay wasakin yung katuruan. Ang kanilang motive ay iba. Kaya hindi po pagkakaisa ang motibo ng mga false brethren. Gagamitin nila ang pangalan ng Panginoong Hesus to confuse people. Ang tawag po dyan, false brethren. Kasi kung ang tao ay nasa Panginoon, ang tao na nasa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, hindi siya mag-isip ng mga bagay na nakakasira sa mga believers. Sa time ni Apostol Pablo, mga kapatid, during his time, marami po na mga nagsasabing believers, Kristiyano, pero ang intention ay wasakin yung organization. Sisirain yung mga group of believers na nagsama-sama, nagkakaisa na sambahin, purihin ang Panginoon. Kaya balikan ko pong basahin dito sa verse 5. Dito po sa chapter 2 ng Galatians, to whom we gave place by subjection, no, not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. The truth of the gospel. So hindi pwede na ang ebanghelyo ay hindi magpapatuloy kahit sa kabila ng mga false brethren during the time of Apostle Paul. Hindi po nahadlangan, kundi mas lalong ipinagpapatuloy ang pangangaral ng ebanghelyo. Five Christians ay unsaved. Gospel perversion. Mayroon pong tinatawag na gospel perversion.
create the problem. Pag ang gospel pala ay binabago, kung ang gospel ay binabago po, ang tawag po dyan perversion, perverted gospel. Yung nililihis sa katotohanan, binabago yung substance. So ito po yung, dito po yung gospel of grace, dito po banda, dito naman ang gospel of the kingdom. Paano po ma-pervert? Ipaghahaluin po yung gospel dito at saka gospel under grace. Ang tawag po na dyan is perverted na po. Yung mixed teaching, mixed doctrine, magiging perverted. Ang tanong, siya pa ba ay ligtas? Di ba mayroong mga pagkain na sira, tapos hahalo mo yung hindi sira, nakakatulong pa ba yun? Ganun po ang Ebanghelyo. Kaya nga, tinatawag ng false brethren, unsaved, dahil yung ipinapangaral ang hindi para dito. Kung mayroong pangangaral under sa Time Pass program, dito lang po yun. Hindi pwedeng dalhin sa Batnaw program or dadalhin doon sa Ages to Come. Dapat po kung anong programa, ano ang katuruan under the Batnaw program, yan po ang katuruan para sa atin. Ano sabi ni Apostle Pablo sa Galatians 1, 6-9, verse 6, I marvel that ye are so removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but that there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Pervert the gospel of Christ. Number 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Number 9, as we said before, so I say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Anong sinasabi ni Apostol Pablo kung perverted ang gospel? Sabi niya, let him be accursed. Pagasumpain siya. So hindi pwede ng Ebanghelyo paghahaluin. Ang tawag po dyan ay perversion. Binabago ang katuruan, siya po ay considered as unsaved. At ano ang tawag sa mga tao na binabago ang Ebanghelyo? Sila po ay tinatawag ni Apostol Pablo na false brethren. At tinatawag din niyang deceitful workers. Gusto kong basahin natin ang Galatians 4. Sa Galatians 4 verse 11. Sa verse 10, dito po sa Galatians chapter number 4:11 muna tayo. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. And then sa verse 13. Okay, and then verse 13, you know how through infirmity of the flesh I preach the gospel unto you at the first. And then dagdag natin yung 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Verse 4, for if he that cometh preach another Jesus whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. So sabi niya dito, kung may pupunta sa inyo na may dalang ibang Jesus, kung may pupunta sa inyo na iba ang espiritu, or iba ang ebanghelyo, tatanggapin ba natin? Hindi. Kaya ang sabi niya sa verse 13, sila po ay mga deceitful workers, mga manlilinlang, transforming themselves into an apostles of Christ. So, false brethren ang tawag ni Apostle Pablo or deceitful workers, yung mga nangangaral na hindi po akma o tugma sa programa sa panahon natin ngayon na dapat ipapangaral ang tungkol sa ginawa ng ating Panginoon.
Tungkol sa kaligtasan po, hindi pwedeng haluan ng gawa natin. Ginawa na ng Panginoon para ang tao ay maligtas. Tandaan po natin na, ulitin ko. Ginawa na ng Panginoon para ang tao ay maligtas. Sino ang gumawa? Ang Panginoon. Paano niya ginawa? Nang siya namatay sa cross. Para maligtas ang tao, ano ang dapat na gawin ng tao? Paniniwalaan ang kanyang ginawa. Wala na pong ibang gagawin pa, mga kapatid, para ang tao ay maligtas, maniwala sa ginawa ng ating Panginoon. So after believing, ang tao ay tinatakan ng banal na Espiritu. At kung may tatak na ang isang tao ng Espiritu ng Panginoon, siya po'y mamuhay ayon sa pamumuhay na gusto ng ating Panginoon. Okay? These corruptions include different. Anong ibig sabihin? Kaibahan. Ibang Hesus, ibang Espiritu, at ibang Ebanghelyo, at ibang apostol. Ibig sabihin po pala, mayroong corruption sa mga nagsasabing Christian pero unsaved. Ito pong tandaan natin. Mayroong perversion of the gospel, mayroong corruption. Mayroong corruption. Ipinapangaral ang ibang Hesus, ipinapangaral ang ibang Espiritu, ipinapangaral ang ibang Ebanghelyo, at ibang apostol. Anong tawag doon? Corruption. Bakit corruption? Ang dapat ipapangaral kung ano yung gospel para sa panahon ngayon, ang ipinapangaral, yung gospel dito, ang tawag doon corruption. Ano ang na-corrupt doon? Yung gospel. Na-corrupt yung gospel. Ipinapangaral ni Apostol Pablo, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Tapos iba yung pangangaral tungkol kay Kristo. Ang tawag doon corruption. Na-corrupt yung tamang katuruan. Corruption. Okay? Na-corrupt yung tamang katuruan, na bago ang tamang katuruan, ang tawag po dyan, corruption. Ano pa? Hidden. Sa mga unsaved Christian, ang Ebanghelyo ay hidden. Ano pa? Unclear. And then uncertain. Watered down or diluted. Gospel create lost believers. Anong ibig sabihin nun? Pag ang unsaved Christian, ang Ebanghelyo ay hidden. Ang Ebanghelyo ay unclear. Ang Ebanghelyo ay uncertain. So pag ganun po, ang matutunan natin, hindi natin ngayon maipapangaral ng maayos ang katotohanan. Balikan po natin ang 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Dito po sa 4 verse 4. And behold, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So ganun po ang magiging mangyayari, mga kapatid. Ang gospel ay naitago, ang gospel ay unclear, uncertain. At syempre kung itong hindi malinaw sa atin, ano po ang nangyari sa isang nagsasabing believer? Siya ay lost. Diba? Siya po ay lost at considered unsaved. Bakit? Hindi niya na pinaniniwalaan yung tamang Ebanghelyo, hindi niya pinaniniwalaan ang tamang doktrina na para ang tao ay maligtas. Nagkakaroon ng problem. So ulitin ko po, gospel perversion, gospel corruption. Since ito ay perverted at corrupted, ang gospel ay hidden, unclear, uncertain. Ano bang dapat nating paniniwalaan?
Yung malinaw na mensahe or yung uncertain na mensahe? Yung malinaw na mensahe. Paano po magkaroon ng pagkakaibang katuruan by mixing presentation? Kaya ang tawag po dyan is corruption. So mayroon pong corruption sa katuruan. Kung binabago ang katuruan, corrupted na po. We have a message and it should be clear what the cross did. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5? Basahin po natin 2 Corinthians chapter 5, 18 hanggang 21, verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So with that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse 20. Verse 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Verse 21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So malinaw po mga kapatid. Mayroon tayong mensahe, very clear. Kaya ang tawag sa atin, ambassador. We're Christ's representative, representing Christ finished work, representing Christ. Ano ang mensahe na dala-dala po natin? The message of reconciliation. Ano po ang content, substance po ang substance po ng mensahe na yan? Christ finished work. So kung ipapangaral po yung ginawa ng ating Panginoon sa cross, ang tao na yun ay ma-reconcile sa ating Panginoon. Tandaan po natin, tayo noon ay kaaway ng Diyos. Walang pag-asa, walang Kristo sa mundong ibabaw, pero ang Panginoon gumawa ng paraan para ang tao ay ma-reconcile kung maniniwala sa mensahe. It is possible to believe in vain by not hearing the true gospel. Yes, it is possible to believe in vain by not hearing the true gospel. Kaya nga, pinag-uusapan natin, hindi guarantee na nagsasabing siya'y Kristiyano, na hindi naman niya napakinggan ang tamang gospel. Kaya hindi ibig sabihin na sasabihin, ako ay Kristiyano, ako ay Kristiyano. Dapat siya ay pwedeng sabihin totoong believer or Christian kung naniniwala sa totoong gospel. Yun po ang basihan. Balikan natin ang Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1, verse 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. After believing the gospel, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano po ang gospel na dapat paniniwalaan? Yung true gospel. Kung paniniwalaan ang true gospel, ano po ang gagawin ng Panginoon? Siya po'y tatakan ng banal na Espiritu. Going back, 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Ano po ang mensahe? Ano po ang ebanghelyo na paniniwalaan ng tao para siya'y maligtas? Dito po sa binasa natin, paniniwalaan yung finished work ng ating Panginoon. Ganun po ang
basihan para ang tao ay maligtas? Maniwala. Di ba? Maniwala. Katulad ng binanggit ko po, ang work natin hindi ina para tayo iligtas. Pero, ang work ng Panginoon ay enough na po para tayo maligtas. Kaya sabi sa Colossians 2:10, we are complete in Christ. Colossians chapter 2, tinatawag tayong complete in Christ. 2 verse 10 in the book of Colossians, and ye are complete in Christ, in Him, which is the head of all principality and power. Good news po mga kapatid, nung tayo'y naniwala sa gospel of the grace of God, the gospel of Christ's finished work, we are complete in Christ. Ang ganda po, no? Tayo po ay tinatawag complete in Christ. And aside from that, aside from we are complete in Christ, we are justified. In Romans chapter 5, verse 1 and 2, we are justified by faith. Romans chapter 5, 1 and 2, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. So, aside doon na sinabi niya, we are complete in Christ, sinabi din, we are justified in Christ. Malinaw po na sinabi, sa lahat ng mga naniniwala sa Ebanghelyo ay complete and justified in Christ. So, hindi pwede na ang gospel ay naitago. Kasi, pag ito'y naitago, magiging unclear or uncertain. At kung unclear o uncertain, ang tao na yan ay hindi siya considered as saved. Naku ha? Hindi po saved kung ang gospel ay unclear. Ang gospel po ay hindi malinaw. Ano pa? Mayroong tinatawag true and false gospel. Kailangan natin maunawaan na mayroong true gospel and then mayroong false gospel. Do not assume Christians know the gospel or are saved. Hindi po natin pwedeng i-assume na nagsasabi na siya ay Christian, siya po ay saved. Habang hindi maunawaan ang totoong gospel, hindi po considered na yung tao na yan ay saved habang hindi niya alam ang Ebanghelyo. When you make a Christian, or you must learn what kind of Christian are you. Anong klaseng Kristiyano ka? Di ba? Pwede natin itanong, ikaw ba'y believers? Yes. Anong klaseng believers ka? Or believer? O anong klaseng nanampalataya ka? So, kailangan po ma-share natin ang tamang gospel para siya po ay maibilang sa panlangit na programa. Ito po yung panlangit na programa. True gospel of salvation, ano po ang ibinapangaran? Pag sinabing true gospel of salvation, ang nilalaman po ay the preaching of the cross. The preaching of Christ's cross. Yun po ang laman. Kaya kung tatanungin kayo, ano ang gospel of salvation para sa iyo? I-introduce mo ang preaching of Christ's cross. Anong sabi sa 1 Corinthians 1? 1 Corinthians chapter 1, 17, verse 17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of God, or the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. 20. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? 21.
For after that, in the wisdom of God, that the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. And then verse 22. Verse 22, for the Jews require sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews stumbling block, and to the Greeks foolishness. And then, chapter 2, verse 2. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So, ipinapangaral po natin ang finished work ng ating Panginoon. So, ang true gospel of salvation, dapat maipangaral ang finished work ng ating Panginoon sa cross. Ano pa? Teaching the law as the gospel. Teaching the law as the gospel. Ano po ang maidudulot nito? Curse. And we cannot do it. Kung ipapangaral ang law of Moses, dito po, ang law of Moses, ang magiging resulta, hindi po salvation. Ang resulta po ay curse. Chapter 3 ng book of Romans, Romans chapter 3, 19 to 20, verse 19, now we know that what things ever the law says. It says to them who are under the law that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God, and therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. So mayroon bang maligtas by following the law of Moses? Wala pong maliligtas doon. Ano po ang magiging resulta kung ito'y paniniwalaan? Curse. Yan po ang magiging resulta. And then verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, adding to His finished work, ibig sabihin, dagdagan natin yung ginawa ng Panginoon. Ano po ang mangyayari? Yung ginawa ng Panginoon ay walang saysay. Christ died in vain. Adding to the finished work of Christ, ang tawag po doon, ang ginawa ng Panginoon ay wala ng kabuluhan. Anong sabi sa Galatians chapter 2 verse 21? Galatians chapter 2 verse 21, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So, hindi po pwedeng dagdagan natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Tama na po yun, yung ginawa ng Panginoon. Kasi kung dagdagan natin, by our own effort, Christ died in vain. At ganun din sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. Titus chapter 3 verse 5 and Romans 4, 5, na kung dagdagan natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin, Christ died in vain. Make it experiential, the Spirit says deliver. Binanggit po natin, Ephesians chapter 1, 13, Titus chapter 3 verse 5, and even Galatians 3:14, at ganun din sa 1 Corinthians 12:13, na ang tao, pag naniniwala, siya po ay matatakan ng banal na Espiritu na ito'y patunay na siya po ay sa Panginoon. Patunay na siya po ay bahagi sa programa ng ating Panginoon. Paano kung itatako ang Ebanghelyo? Where is the cross? Or is it necessary? Yes, 1 Corinthians 1:23 and chapter 15, 13 to 17. Gusto kong basahin yung sa verse 23, chapter 1 ng 1 Corinthians. But we preach Christ crucified, and to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But we preach Christ crucified. So we are introducing, preaching, proclaiming Christ crucified. Bakit po? Dahil ito po ang basihan ng kaligtasan po natin, yung ginawa ng Panginoon sa cross. So, man's problem is what?
sin. So the gospel must save you from judgment already declared. So kailangan po ang gospel dahil sa kasalanan po, mayroong kaparusahan. So paano tayo maka-escape doon? Sa kaparusahan na yun, maniwala. Okay? Maniwala po. But if they are not inside, who are we to judge? In 1 Corinthians 2:15, sa 1 Corinthians 2:15, actually we have to discern na kung bakit natin ipapangaral ang gospel na ito, since we are concerned na ang taong ito ay hindi siya mapunta sa kaparusahan. So we, believers now, considered as workmen or ambassador, are responsible to preach the gospel. Ano ba? Dito po sa 2 Corinthians 4:5, basahin po natin ulit. 2 Corinthians, balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 5. For we preach not ourselves. So we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves, your servants of Jesus' sake. So we are introducing, preaching Christ, especially His finished work, and either they are lost or doing devilish work, both need saved or stop. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Ito po yung sinasabi. 24 to 25. 24. And the servants of the Lord must not strive, but the gentle unto all men ought to teach patience, and meekness, and instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to acknowledging of the truth. Okay? So, ano po ang dapat nating naipapangaral? Yung true gospel. Hindi po pwedeng maitatago ang ebanghelyong ito. So how can we acknowledge doon sa finished work ng Panginoon kung ang gospel ay nakatago? Some people glory in the cross. So Apostle Paul presenting very clear regarding the finished work of Christ or the cross work of Christ in Galatians chapter 6 verse 14. Bakit kailangan natin i-emphasize ang cross of Christ? Yes, dahil yun po ang basis natin when it comes of salvation. Kung pag-usapan natin ang kaligtasan, ginawa po kasi ng Panginoon. At yun po'y pinaniniwalaan natin. Na once paniniwalaan po natin ang ebanghelyo na yan, tayo po ay tatakan ng banal na Espiritu. At yan ba ay dapat maitago? Hindi. Dapat po yan ay mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, nandito tayo, hindi tayo nakatago. Nandito tayo as an expression na tayo ay believers. Ito po ay patunay. Nandito tayo na tayo ay mga nanampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. At kung tatanungin, ikaw ba ay saved? Yes, 100%. We are saved doon sa parusa na darating. Doon sa kapahamakan na inihanda ng Panginoon sa mga hindi naniniwala. Kaya nandito tayo, nagpupuri, samba sa ating Panginoon, pinupuri natin siya sa kanyang ginawa para sa atin. Bilang pagtatapos, pro-Christianity, Christians not just professing na siya ay miyembro sa katawan ni Kristo, but tandaan po natin, dapat tayo ay transform. Our mind transform and even conduct. So true Christians understand that the salvation is totally by the grace of God. Salvation totally by the grace of God. Hindi po tayo ang gumawa, ang Panginoon ang gumawa para tayo maligtas. Tayo po ba naniniwala ng kaligtasan ginawa ng Panginoon, na ang part natin para maligtas ay maniwala? Yes.
Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pananambahan. Once a week, mayroon po tayong mga pananambahan. At least nandito po sa compound na ito. Enjoyin po natin habang inaantay natin ang rapture. Inaantay po natin ang put-up na balang araw. Lahat po ng naniniwala sa ating Panginoon ay makakasama po sa Kanya magpakailanman. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa. At sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga plano, ang aming mga gagawin sa buong linggo at sa darating pa. At sa iyo po namin tinataas ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.